baka isipin ng marami, sila ay, ika nga, merong pinapanigan. Baka masabihan na sila ay makaganito o makaganon. No? So, ang sinasabi lang nila para maiwasan lamang yung, sa akin pong basa, hindi po ito nakasulat, maipakita lamang yung independence ng ating kataas-taasang hukuman. Sinasabi nila na wag muna ito. At ang kanilang naging pananaw ay walang clear and unmistakable right, yung unang requirement, hindi po naipakita ni Senator Bato na mayroon siya nung sinabi pa ng Korte Suprema, hindi ka pa naman aresto, hindi pa rin naman nadidesisyonan whether or not valid yung ICC warrant. And therefore, sa kanilang pananaw, sa pananaw ng Siam, abstract. In other words, hindi klaro. Hindi pa klaro yung sinasabi mo. There is an unmistakable and substantial invasion of your right. So, yung mga ganun po, in other words, ang sabi ng Siam, hindi kumpleto yung 4 na requirements bago ka namin bigyan ng temporary restraining order. Pero doon naman po sa 5, maliwanag. Lalo na po yung kay Justice Amy, na pinapaliwanag niya na ano pa bang kaliwanagan ang gusto mong makita. Nangyari na yan noon Inaresto, sinakay sa aeroplano, nilipad without due process of law. Hindi dumaan sa local na hukuman. And therefore, hindi abstract. Para sa kanya, hindi abstract yung siya ay huhulihin at pagkatapos ay biglang ililipad. May nakaparada ng aeroplano sa airport, nag-aabang nung baka sakaling bang ganun. So, to her and the other justices, kanilang pananaw, meron siyang karapatan dahil due process nga. Meron siyang due process sa ating saligang batas, kailangan madinig muna ng ating local courts bago natin siya isuko sa foreign jurisdiction. At ang basihan nila is judging from experience. Sabi naman kasi nung 9, nakalabas nga umalis nga in the protective custody nga siya ng Senate, no? So they're saying na hindi complied yung 4 na requirements. So yung kasing pag-decide ng ating mga hukuman, they go by the requirements, they go by the elements of the crime. And kailangan po yun nandun lahat before you're able to, para mabigyan ka, or before you're adjudged guilty, kailangan kumpleto yung elements, kailangan kumpleto yung requirements. Para po dun sa Siam, hindi kumpleto dahil kailangan pa naming desisyonan yung main case so that pwede mong sabihin, you have a clear and unmistakable right because of our decision in the main case. Yun po. Actually, maganda po yung decision ng Korte Suprema sa academe. Magandang pag-usapan. In reality naman po, yung 5 ang mas nakaangkla sa realidad ng panahon dahil sabi nga po ni Justice Lazaro, paano pa kung nilipad na yan, maibabalik mo ba dito yan? So there is clearly going to be a violation. There is a real threat. And when that happens, talagang irreparable, hindi naman yan ibabalik sa atin. Ayaw nga ibalik Diba? So but hopefully, when the Supreme Court decides, ito yung ngayon ang question ko. Halimbawa, nag-decide ang Supreme Court, assuming that the Supreme Court decides in favor of Senator Bato, gagalangin ba ng ICC ang desisyon ng ating Korte Suprema para ibalik sa atin yung ating dating Pangulo na nandun sa kanilang jurisdiction ngayon? Or will they insist on their jurisdiction? So, very dangerous precedent po itong nangyayari na ito. At yung mga nagsasalita na pumapabor sa ICC warrant, validity, maghunos dili po kayo dahil ito po hindi usaping pang ngayon lamang, pang buong mundo po ito Ano ang perception ng buong mundo sa mga Pilipino? Kayo ba ay isang... Hindi po ba? Kapeni. Thank you very much, Attorney. Kapeni. Pwede ko bang Kompletuhin natin. Pwede ko bang susugan? Sige po, sige po. Sure, Attorney. Yung ang isa rin naman na sa akin na
malinaw na pinapaalam sa ating taong bayan, hindi unanimous yung desisyon, no? Hindi lahat ng mga justices ay nagkaisa na hindi ibigay yung TRO. Yung iba talagang balik kontra dun sa desisyon nung Siyam. Yun yung isang magandang indikasyon dito na hindi pa rin talaga tapos ang laban, no? Kaya antayin pa rin natin, let's keep the faith, no, in our Supreme Court. Maganda yung naging talakayan ng bawat justices na nag-issue ng kanilang separate concurring and dissenting opinions. The fact na hindi unanimous, ibig sabihin, maganda pa rin ang magiging laban pagdating sa usapin nitong issue ng ICC warrant, pati yung jurisdiction, no, ng ICC pagdating sa soberanya ng Pilipinas. Kaibet, wala yung pinag-iba sa nangyayari sa atin. Let's mag-go back tayo sa past, Kaibet. Yes, Nakita po. mo dati, sabi nila fake news, hindi totoo. Yung flood control, blah blah blah, hindi totoo. Pero may nanindigan. Hindi ko na sasabihin kung sino. May mga sundalo, may mga vloggers, may mga sa medias na parang hindi nila kayang i-shout it out sa publiko. Pero naninindigan kasama ng mga ibang vloggers. O ano nangyari ngayon? Di ba totoo? Ngayon, hindi porke may mga title yung mga yan, hindi sinasabi dito na sila po yung mga lehitimong nagbibigay sa atin ng mga kasagutang tama at legit. Babalansihin natin yan. Patuloy na may maninindigan, patuloy na lalabas ang katotohanan, kaya wag na wag po tayong susuko sa ating bansang Pilipinas. Tayo pong lahat ang pag-asa ng ating bansa para hindi talaga malugmok sa kasinungalingan at laging magwawagi ang katotohanan. At labanan natin to. At susugan natin, no, may isa pang question talaga na gusto natin bigyan ng paglilinaw ni General, no? Alam mo, napaka-lumanay niyang magsalita and that's the reason why malumanay na rin ako magsalita. Nadadala po ako sa kanya. Hindi mo nag-barbol. Maganda po ang ating network ngayon na napakalumanay, pero malinaw, na ibibigay sa atin ang tamang kasagutan. Iba talaga kapag abogado, nasundutan pa ng pagiging sundalo at hindi lang basta sundalo, be gentle. Oh. With your words. Pero may laman talaga na ikamamatay ng mga magnanakaw. Ladies and gentlemen, gusto ko pong sagutin din po ng ating Brigadier General or BGen. Attorney Garcia, may epekto bang withdrawal po ng Pilipinas sa Rome Statutes and enforceability ng ICC processes? Maganda pong tanong niya. Actually, sumasali tayo sa mas nakararami sa international community na hindi nagre-recognize na kinakailangan ng mundo ng mga bansa ng isang international criminal court dahil makikita naman ninyo yung mga superpowers are not members. Hindi po sila sumali dyan sa Rome Statute, hindi sila pumirma. At yung ating withdrawal, nakita naman natin kahit na ngayon, in practice, no? Inaatake na nga yung ICC because yung nangyayari kasi dito, yung yung pendency ng kaso ni Presidente Duterte ginagamit nila para ipakita ang relevance nila sa mundo, pero naniniwala sila sa sabi hindi tama yung mga ebidensya, kulang yung mga verification nila dito. Kaya ngayon yung mismong United Nations Human Rights Council ang tumutuligsa sa kanila at sinasabing marami kayong mga pagkakamali. Dahil unang-una, yung mismong Rome Statute na violate yun dahil sinasabi sa Rome Statute, kailangan mabigyan siya ng due process dito. Kailangan dumaan sa local courts bago siya dalahin sa ICC. Hindi nga daw nagkaroon ng pagkakataon na humingi ng interim release si Presidente Duterte dahil hindi dinala sa local courts natin. Yung kasing interim release na hinihingi niya doon, dito yung dapat hiningi kung siya ay inilapit muna sa ating local courts. So kasi yung requirement ng mismong Rome Statute, kailangan idaan sa local courts para mapag-aralan mo ng mabuti at yung local courts ang magsasabi, okay, sige, pwede nyo nang dalhin dahil tama
Ganon. Pero hindi, kaya hindi nila dinaan dahil alam nilang hindi nila madadala pagka basta nila dinala. Unang-una, kahit isang kaso, walang i-file dito laban kay Presidente Duterte.